Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. David, nasasabik na nga sa kasal nilang dalawa ni Senyorita Catherine. Wika ni David, ito na ang pagkakataon para yumaman itong si David. Wala na nga daw makakapigil dito kay David habang nasa sasakyan naman si Catherine at Senyorita Bettina. Nagwika si Senyorita Bettina, ilang oras na nga lang ay magiging ganap na Montenegro na nga itong si Catherine. Pag-alis ni Ramon sa klinik, agad tinawagan ni Ramon si Bullet. Nagpasundo si Ramon sa lugar kung nasaan siya. Sa bahay ng mga dimagiba, nagreyna-reynahan itong si Lena. Nagwika si Lena kay Rhoda at Camille na simula ngayon ay siya na ang masusunod sa pamamahay ni Rigor dahil wala na si Marites. Sa simbahan kung saan ikakasal si David, nagwika si Ramon kay Don Julio na mas maganda sana kung nandun sa mismong kasal ni David ang nanay niya dahil espesyal na araw ito para kay David. Hindi naman napigilan ni Camille ang kanyang sarili nang makita si David sa harap ng altar. Habang nakatingin si Camille kay David, tinatawag ni Camille si David. Napalingon si David at si Ramon. Dito kay Camille, gulat na gulat ang itsura ni David. Agad namang inutusan ni Olga ang mga staff ng simbahan para iligpit at paalisin si Camille sa kasal ni David. Pinagtabuyan si Camille ng mga staff. Pinagsaraduhan ng pinto si Camille. Iyak ng iyak si Camille habang pilit na hinahampas ang pinto ng simbahan. Nagwawala si Camille. Nagtataka naman si Ramon kung sino ang babaeng tumawag ng David sa simbahan at sino ang David na kasama nila sa simbahan ang tinatawag ng babae. Sa sobrang tindi ng emosyon ni Camille, hindi akalain ni Camille na malalagay sa peligro ang anak nila ni David. Sumakit ang tiyan ni Camille at nalaglag si Camille sa hagdan. May nakakita kay Camille. Agad dinala si Camille sa pinakamalapit na ospital. Nang magkamalay si Camille, nagpupumilit ulit itong bumangon para pigilan ang kasal ng asawang si David. Subalit hindi pinayagan si Camille. Nakakasama daw ito sa kalagayan ng pinagbubuntis nito. Mabuti na lang at may nagdala kay Camille sa pinakamalapit na ospital. Isang kilalang tao ang nagmagandang loob. Hindi naging malala ang nangyari kay Camille. Subalit kailangan ni Camille magpahinga at hindi mag-isip ng kung ano-ano. Patuloy naman ang pagtugis ng mga kapulisan sa grupo nila Tanggol. Nakipagpatayan ang grupo nila Tanggol sa mga kapulisan. Pinili ng grupo ni Tanggol na makipagsabayan na sa mga kapulisan. Puro putukan ng baril ang nangyari sa pagitan nila. Wala namang nagawa si Samonte at Jacobe sa grupo nila Tanggol. Nabaril si Madonna ng mga kapulisan. Tumilapon ang bitbit nitong diamante na pinagpalit sa droga ni Don Facundo. Nahulog si Madonna sa hagdan at nagpagulong-gulong. Hindi naman napapigil si Madonna. Pinagpatuloy ni Madonna ang paglaban sa mga kapulisan. Lingid sa kaalaman ni Madonna na nasa lisihan na siya at may kumuha ng diamante na iniingat-ingatan nila. Pagbalik nila sa hideout, nag-aantay si Don Facundo sa kanila. Hinanap agad ni Don Facundo kay Madonna ang diamanteng nakuha nila. Ngunit walang diamanteng maipakita si Madonna. Nawala ni Madonna ang diamante. Galit na galit si Don Facundo kay Madonna. Bumalik si Tanggol sa bakanteng lote.
Nagtataka sina Enteng kay Tanggol. Nagwika si Enteng kay Tanggol kung may alam ba si Tanggol sa pagkawala ng Star of Venus at kung nakay Tanggol ba ito. Inamin ni Tanggol na nasa kanya nga ang diamante. Tinago niya ito sa bakanting lote. Tinuro ni Tanggol kung saan niya inilagay ang diamante. Nagwika si Tanggol, dahil sa diamante, yayaman na tayo. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Tanggol dahil sa wakas ay matutupad na ang pagyaman nila. Nag-aalala si Enteng na baka mahalata sila ni Don Pakundo na may kinalaman sa pagkawala ng diamante kung sakasakaling magamit na nila ito sa pagyaman nila. Nagwika si Tanggol, wala nang makakapigil sa atin, yayaman na tayo. Nagpalakpakan ang mga kaibigan ni Tanggol. Sa wakas ay mayaman na sila at pupwede na silang magbagong buhay. Huwag lang silang mabuko ni Don Pakundo dahil malamang ay hindi sila titigilan nito. Sa pagkahulog ni Camille sa hagdan, nanganib ang buhay ng magiging anak nila ni David. Maging ang buhay ni Camille ay nalagay sa peligro dahil sa pansariling kagustuhan ni David. Wala namang pakialam si David sa kung ano ang nangyari kay Camille. Ang mahalaga kay David ay maikasal siya kay Senyorita Catherine dahil nag-aasam si David na makamkam lahat ng kayamanan ng mga Montenegro, pati na din ng pamilya nila Catherine. Nagtataka naman si Olga kung paano nakaligtas si Ramon sa mga kaaway nito, samantalang si Ramon na lang ang natira sa kanila dahil napaslang na lahat ng tauhan na kasama nitong si Ramon nung araw na nilusob sila ng mga kasama nitong si Lucio. Mabuti na lang at nailigtas ni Marites itong si Ramon, kundi ito na lang ang huling araw ni Ramon sa mundo dahil sa dami ng bala ng baril ang tumama kay Ramon. Kaya utang na loob ni Ramon ang buhay niya kay Marites sa dami ng dugong nawala kay Ramon. Isa pa nga ay nagawa pa din iligtas ni Marites si Ramon kahit pa nga pinagsamantalahan ni Ramon dati itong si Marites at nagbunga ito ng isang tanggol. Subalit maling tanggol nga ang napunta kay Ramon dahil si David ang sinasabi ni Ramon na pinaganda niya ang buhay. Ayaw ni Marites na mapariwala lalo ang buhay ng anak niyang si Tanggol sa pag-aakala na si Tanggol talaga ang sinasabi ni Ramon. Kaya pinakiusapan ni Marites si Ramon na wag nang idamay si Tanggol sa mga gulong pinapasok ni Ramon. Matutuloy kaya ang kasal ni David at ni Senyorita Catherine? Wala kayang gagawing paraan si Don Pakundo na pigilan ang kasal ng apo niyang si Catherine? Yan nga ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.